Isang mapagpala at matagumpay na araw sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating sa pag-aaral sa Book of Matthew. Ako po ay very excited to share ang aking refleksyon patungkol sa ating mensahe. At ngayon po ay nasa chapter 12 na po tayo at we are now in verse 15 hanggang 21. Ang title po ng ating mensahe sa mga oras na ito ay Si Jesus ang lingkod na hari o a servant king. Mga kapatid, bagamat si Jesus ay hari ng mga hari, ngunit siya ay hindi lamang hari kundi siya ay isang tagapaglingkod o servant king. Marami po ang mga nakaposisyon at mga taong naghari-harian dito sa sanlibutan, ngunit tanging si Jesus lamang ang hari. Ngunit siya ay nagsilbi para sa atin. Ang chapter 12 po, verse 15 ay isang propesiya na matatagpuan sa Isaiah 42 verse 1 to 4 sapagkat si Jesus po ay ayon sa propesiya ay itinakda, ipinanganak upang mamatay para sa ating kaligtasan. Ngunit sa kanyang pamumuhay ng 3 taon dito sa lupa, hindi lamang siya naparito para may pako, ngunit siya rin ay may pakialam sa pangangailangan ng mga tao sa kanyang panahon. Ngunit may mga tao katulad ng mga religious people na ini-question ang kanyang katauhan. Ito po ay refleksyon ng iba't ibang klase ng pagtanggap kay Jesus. Paano ba natin siya tinatanggap sa ating buhay? Nawa sa ating patuloy na pag-aaral, lubos tayong lumalalim at kinikilala si Jesus. At hindi lang natin siya kinikilala, kundi tinatanggap din natin siya ng buong puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ayon po sa Matthew chapter 20 verse 28, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay na pantubos para sa karamihan. Ito po ang tunay na layunin ng Panginoon, hindi pagsilbihan bilang isang hari o isang dakilang leader, kundi ang magsilbi para sa iba. Ito po ang layunin din ng Panginoon sa ating mga pastor, sa ating mga manggagawa. Hindi tayo inilagay ng Panginoon sa ating pwesto, sa ating posisyon para maghari-harian o di kaya ah, magmataas, kundi dapat tayong magkaroon ng pusong mapagkumbaba para magsilbi para sa mga tao. Mga kapatid, marami po ang may maling pagkakilala kay Jesus bilang kanilang Mesiyas o Kristo sa iyong buhay. Kinikilala mo ba si Jesus bilang tunay mong hari? Siya sa atin mo ang iyong sarili kung tunay sa araw-araw. Siya nga ba ang nagiging hari ng iyong buhay o tayo pa rin, ang ating sarili pa rin, ang ating plano pa rin? Naging hari ba sa iyo si Jesus sa panahon ng iyong mga problema o may madilim na pagsubok? Si Jesus ba pa rin ang hari pag tayo ay napupuno ng mga alalahanin?
sa ating mga kaisipan o meron tayong matindi o masidhing mga emosyon, galit, hinanakit, kalungkutan, kabiguan na nararamdaman, siya rin pa rin ba ang hari ng iyong buhay? Dito po, sa point number one ng ating mensahe, ang maling pagkakakilala kay Jesus bilang isang hari. In verse 14, ang mga Pariseo o mga relihiyosong mga pinuno ng Israel katulad ng mga skriba na mayroong pagkaalam sa salita ng Diyos ay hindi kinikilala si Jesus. Siya ang hari na hindi nila inaasahan sapagkat ang kanilang pananaw sa isang hari ay isang mayaman, isang may pinag-aralan, nasa magandang posisyon, may otoridad, ngunit hindi ganito si Jesus na kanilang inaasahan. Mga kapatid, minsan bilang mga Kristiyano, inaasahan natin na si Jesus ay inaasahan natin siyang maging isang hari ng ating buhay na siyang tagapagtanggol at may otoridad sa lahat ng panahon. Ngunit sa realidad ng ating buhay sa araw-araw, hindi ganito ang nangyayari. Minsan nadidismaya tayo at mayroon tayong mga katanungan. Kaya minsan iniisip natin siya ang hari na hindi natin inaasahan dahil meron tayong sariling pananaw at standard ng isang hari. Siya ay hari na hindi lalaban, sabi sa verse 14. Ngunit alam na ito ni Jesus at lumayo siya roon. Hindi niya ginamit ang kanyang otoridad sapagkat hindi pa tama ang panahon. Alam niyo po ba na mga Pariseo ay nagplat o gumawa ng mga plano para sa kanyang kung paano siya sirain at patayin? Ngunit si Jesus ay hindi lumalaban sapagkat alam niya ang panahon na dapat ninyang gawin dahil hindi pa ito ang panahon na siya ay dapat lumaban at ipahayag ang kanyang paghahari. Minsan, sa ating mga problema, sa mga sitwasyon, minamadali natin ang Panginoong Hesus na sagutin ang ating mga panalangin at gawin ang mga dapat mangyari. Ngunit ang Panginoon ay hindi nadadala sa ating emosyon at sa mga sitwasyon sapagkat alam niya kung kailan siya dapat darating bilang isang hari ng ating buhay. Ang tunay na laban ay hindi po laban natin, kundi ito'y laban ni Jesus. Kaya naman sa ating sa araw-araw nating laban sa buhay, nawa hindi tayo gagamit ng sarili nating lakas, kundi pagkatiwala natin sa tunay na hari na siyang lalaban ng patas at lalaban sa oras na kinakailangan. Siya ang hari na tinanggihan ng marami. May isa po akong katanungan sa atin. Nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, siya nga ba ang tunay na hari ng ating buhay? O hindi kaya siya yung hari na ating tinanggap sa ating puso, sa ating mga bibig, ngunit binabaliwala natin sa araw-araw nating buhay? Anong ibig sabihin nito? Maaring tayo ay ang mga anak na ng Diyos at Kristiyano na ng napakatagal, ngunit maraming beses na tinatanggihan natin ang paghahari ni Jesus at
tayo pa rin ang nagiging hari ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating pag-aaral at ng mga plano natin sa buhay. Kaya sa ating mga members ng ating simbahan, nawa ito ay makarating at kilalanin nila si Jesus, hindi lamang tuwing linggo, tuwing Bible study, kundi sa araw-araw, ipagkatiwala natin sa ating tunay na hari ang ating buhay at mga alalahanin at huwag tayong maging tulad ng iba na tinatanggihan si Jesus bilang ating hari ng buhay. Pangalawa, in verse 16 hanggang 17, isinulat dito sa Book of Isaiah kung sino si Jesus at anong kanyang tungkulin na gagawin at gampanin. Sapagkat si Jesus ay hari na tutupad sa kanyang pagkatawag. Maaring sinasabi ng Panginoon o sinasabi natin, Panginoon, ito ng oras. Naalala ko po ang panahon ng, ng kasalan at sinabi ng babae na si Maria kay Jesus na gawin mo na. Ngunit sabi ng Panginoon, wag mo akong pangunahan sapagkat ang Panginoon ay kumikilos ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pagkatawag sa Kanya. Una, dapat nating maintindihan mga kapatid ang tinatawag na God's time o oras ng Diyos. Ang oras ang oras ng Diyos at ang oras ng tao ay tunay na magkaiba. Ang kaisipan, pamantayan at plano ng Diyos ay magkaiba sa pamantayan at kaisipan ng tao. Kung sa ating kaisipan ay ito ay mabuti at ito na ang dapat at nararapat, ngunit kung ito ay hindi pa ayon sa plano ng Diyos, hindi ito gagawin at hindi ito matutupad. Mabibigo lamang tayo. Mga kapatid, nalalaman ni Jesus na hindi pa panahon para sa kanyang paghahari. Dapat meron tayong pakialam o sensitibo tayo sa takdang oras o sa tamang panahon na itinakda ng Diyos sa ating buhay. Huwag po nating pangunahan ng Panginoon at umasa tayo sa tinatawag na Kairos time, which is ito yung eksaktong oras at plano ng Diyos sa buhay natin, katulad ni Jesus. Bagamat siya ay ah ginagawa ng plano para patayin, ngunit ang Panginoon ay hindi natatakot sapagkat alam niya na hindi pa oras niya at hindi pa ito oras para siya ay mag, maging hari. So number one point is that nawa makita natin ang plano ng Panginoon at ang kanyang oras sa buhay natin. Pangalawa is the plan of God o ang plano ng Diyos in verse 17. Ang plano ng Diyos ang dapat matupad, hindi ang ating mga plano. Madalas tayo ay nag-aalala sa mga bagay-bagay at hindi natin nakikita ang mabuting plano ng Diyos at tayo ay madalas nagmamadali o pinapangunahan ng plano ng Diyos. Sapagkat in Book of Isaiah, no, nakatakda na kung kailan si Jesus dapat mamatay at muling mabuhay at kung kailan siya dapat maghari. Nawa, ganun din po tayo. Hindi tayo pangunahan ng ating sariling kagustuhan o mga sarili nating desisyon o mamove tayo sa sinasabi ng iba na dapat na nating gawin ito. Madalas nauudyokan tayo ng mga tao, ngunit ang tao na nananalangin ay nakikita ang plano ng Diyos at hindi niya nakikita ang sitwasyon sapagkat kung oras na para ito sa plano ng Panginoon, kahit ang dagat ay mahahati, kahit ang disyerto na siyang walang tubig ay magkakaroon ng himalang tubig,
kung ito ay ang layunin ng Diyos sa buhay natin, sapagkat walang makakapigil sa plano ng Diyos. Amen? Pangalawa, ang bayan ng Diyos o God's people. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay ang bayan ng Diyos na siyang rason kung bakit dumating si Jesus. Mga kapatid, sa maraming ginagawa ng mga Pariseo para pigilin si Jesus, ngunit hindi niya inaalala ang mga bagay na ito sapagkat ang inaalala at ang pakialam at malasakit ng Panginoon ay ang pangangailangan ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay may pakialam sa bawat isa sa atin. Kaya naman, sinabi dito sa Book of Matthew na nagpagaling si Jesus ng mga maraming sakit sa kanyang panahon. Ibig sabihin, bagamat ang layunin ni Jesus ay dumating para mamatay at iligtas ang sanlibutan, ngunit ang Diyos, nakita niya ang pangangailangan ng tao na sila ay maraming karamdaman, sila ay nagugutom, alam ng lahat o alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman, lagi nating alalahanin, tayo ay bayan ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Point number three, si Jesus ay ang isang pinili ng Diyos na lingkod. The chosen servant of God. Ano ibig sabihin ng servant? Kung iisipin natin, ang servant ay kabaliktaran ng isang hari. Ngunit pinili ni Jesus na maging tagapaglingkod, bagamat siya ay hari, sapagkat siya ay ikinalugdan at kinasihan ng Panginoon, sabi doon sa Matthew 3 verse 17. Siya ay pinapahanahanan o puspos ng banal na espiritu. Mga kapatid, pinagpapala ko po kayo sa mga oras na ito na kayo po ay mapuspos ng banal na espiritu at kayo ay alalahanin na kayo ay sinasamahan ng banal na espiritu. Kayo din po ay pinili at hinirang ng Diyos bilang kanyang anak ayon sa First Peter chapter 5 verse 7. You are a chosen people, a holy nation. Kayo ay pinili at hinirang ng Diyos bilang kanyang mga bayan. Kaya magkaroon tayo ng lakas ng loob sa araw-araw sapagkat tulad ni Jesus, tayo ay pinili ng Diyos. Kanyang hinirang bilang kanyang tagapaglingkod, bilang bilang tagapagpastol at tagapangalaga ng kanyang salita, ng kanyang ng ibanghelyo para ipahayag sa iba. Si Jesus ay ang hari na matiwasay at maawain. In verse 19, sabi doon, hindi siya makikipagtalo o sisigaw man, ni walang makakarinig ng kanyang tinig sa mga lansangan. Ayon po sa propesiya ng Book of Isaiah, na si Jesus ay walang gagawin bilang ganti sa mga taong nagbigay sa kanya ng, ng masasamang salita. Sapagkat alam ng Panginoon kung sino siya. Mga kapatid, madalas pag tayo ay ginagalaw o may sinasabi sa ating hindi maganda, tayo ay kumikilos at gusto maghiganti. Ngunit si Jesus ay nagbigay ng isang example kung paano dapat tayo maging mahinahon at unahin at unawain ang ibang tao sapagkat darating ang panahon ng paghuhukom at ang mga taong hiwalay sa Diyos ay huhukuman at sila ay mapaparusahan ng walang hanggan. Samantalang tayong mga naniniwala kay Jesus, bagamat tayo ay may temporary na mga pasakit, mga alalahanin, mga problema, ngunit tayo ay dadali ng Panginoon sa lugar ng payapa at puno ng kaligayahan at wala ng
paghihirap at iyak. Yun ang kanyang pangako. Kaya huwag tayong mainggit sa iba. Huwag tayong magkaroon ng paghihiganting puso sapagkat alam natin na kahit si Jesus ay naging matiwasay, si Jesus ang hari na siyang pinili ng Diyos na magbigay sa atin ng pag-asa. Tayo ay mga hintil, tayo ay hiwalay sa tipan, tayo ay hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang Diyos ay hindi sumusuko sa mga mahihina. No, sabi doon, siya ay ah, sa mga mahina, sa mga weak, no, katulad ng mga halaman na mabilis maputol, siya ay merong ah, pakialam at hindi sumusuko sa atin. Ito ay napakagandang comfort na kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, ngunit ang tunay nating pag-asa ay si Jesucristo. In conclusion, in Job chapter 36 verse 6 to 7, si Job ay isang refleksyon ng isang tao na nakaranas na maraming pagsabok sa kanyang buhay, ngunit patuloy siya ng hawak sa salita ng Diyos at pinagpala ng Panginoon sa kanyang buhay. Ayon sa verse 6 and 7 ng chapter 36, makapangyarihan ang Diyos pero wala siyang hinamak. Nalalaman niya ang lahat ng bagay, hindi siya pinapayagang hindi niya pinapayagang mabuhay ang masama at ang mga inaapi ay binibigyan niya ng katarungan. Hindi niya pinapabayaan ang mga matuwid, pinaparangalan niya sila kasama ng mga hari magpakailanman. Bagamat ang Diyos ay makapangyarihan at kayang strike ang tao, patayin ng isang iglap, at pwede niyang gawin na parusahan ang mga paraseyo, ngunit hindi niya ito ginawa sapagkat ang Diyos, nalalaman niya ang lahat ng bagay, ang ating kaisipan at ang ating puso, ang ating future, ang ating sitwasyon. Ang Diyos ay may pakialam sa bawat isa sa atin, sa ating nararamdaman. At bagamat inaakala natin yung mga masasama ay mas lalong sumasama at mas lalong namimihasa, huwag po tayong matakot doon mga kapatid. Sapagkat pangako ng Diyos na bibigyan niya ng katarungan ng mga taong inaapi at hindi pinapabayaan ang mga matutuwid o ang mga anak ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos. Si Jesus ang hari, si Jesus ang ating hari. Nawa, si Jesus ang maging hari ng ating buhay. At kung siya ang maghahari sa ating buhay, wala tayong dapat alalahanin pa. Muli, ito po si Pastor Jess at God bless you. Nawa kayo may pagpala ng Panginoon sa mga oras na ito at nawa siya ay maghari sa iyong kaisipan at sa iyong puso, sa iyong tahanan at sa araw niyong buhay. God bless you.